So ayan, susunod naman natin na gagawin is ito. So bali electric handrail. So naging problema daw nito once na piniikot mo siya dito sa kanyang ito sa pinakadulo na to. So matigas siya. So parang pakiramdam daw nung may-ari is meron siyang sumasayad sa loob na kumakalang yun pag binabalik mo siya. So parang matigas nga yung pagbalik niya. So ito is yung mga ano nyo dyan, mga handrail nyo ng mga luma na matagal na hindi nyo na inspection. So ito yung diskarte bibigay ko sa inyo kung paano nyo yan ma-inspection. So tinanggal ko na siya sa cover nya. So ito na yung pinakaloob nya. So kakaibahan nito yung sa mga iba nating ginagamit na mga handrail, ito is yung carbon brush nya is nasa loob. So pag tinanggal natin, so makikita nyo dyan, ito yung nilalapatan nya na armature. So nasa loob yung kanyang so yun, pag piniikot natin siya, so matigas siya. Tapos kapag binabalik natin yung pag-ikot is yun, nag-i-stuck siya. So yan yung naging napansin ng may-ari daw. So dito lahat i-check natin, pati yung kanyang grasa sa bearing, baka nandoon din siya sa mga problema nyo dyan kung may mga ganito kayong luma na so na hindi nyo pa na-check up. So papakita ko sa inyo kung paano nyo yan i-maintain na makita nyo na ganito yung magiging problema nya. So kailangan natin i-check lahat ng mga ano nito, magamit nito. So unahin natin dito sa carbon brush nya. So yung carbon brush nya, ito yung isa. So ayan, medyo mahaba pa naman siya. So medyo parang goods pa rin yung isa na yun. So ito yung isa nasa baba. Ay, ito napansin ko nga, tumalsik na siya. So ayun, yung kanyang carbon brush, naputol na yung kanyang wire na nakakabit sa kanya. So ito yung wire na nakakunik doon mismo sa carbon brush natin. So natanggal siya. So possible din yan na dyan din yung naging problema nito once na pag umiikot siya. So hindi na siya kumukontak ng maayos. So titingnan natin. So kasi ito nung tinisting daw ito, nawawala-wala rin to. Meron din daw siyang history nung nawawala-wala siya. Hindi siya basta umiikot. So hindi rin siya, minsan nawawala siya pag ginagamit mo na siya. So ngayon pag mga ganito, so hindi na siya matanggal. So may gagawin natin dyan, may isang paraan dyan na gagawin. Buksan nyo lang itong nasa harap na gearbox nito. So dito may makikita nyo yung mga ano dyan. Titingnan din natin kung pwede natin ng palitan ng grasa yan. So pag may mga luma kayo, mas maganda alaga rin kaysa grasa. So yun din yung isa sa mga kagandahan yan, para mas tagal pa yung buhay ng mga ganito nyo, kahit na hindi man siya branded na klase ng mga electric drill. So at least kahit pa paano, so na-check up nyo siya ng maayos. So dito tutulak lang natin ng konti yung bearing nya. So parang kinalawang na kasi doon sa kanyang housing. Ayan, kinalawang na siya. So yan, mamaya titingnan natin yung grasa ng bearing na rin na to. So baka mamaya wala na rin siyang grasa. So lalagyan natin yan. So okay pa naman halos yung armature nya. So marumi lang yung sa kinadaanan nung ano nya, carbon brush. So liliyahin na lang natin yan mamaya. So ngayon yung nag-stock, ito yun yun nasa ilalim. Tulak nyo lang yung palabas. So yan nahulog na siya. So ito yung naputol. So bali pagpapalit tayo ng carbon brush nito. So susunod muna natin to, titingnan natin itong kanyang bearing. So maglalagay tayo dito ng langis sa bearing nya. Pero ngayon ang gagawin natin, unahin natin na ito, niliha ko na yung dinadaanan ng carbon brush nya para maayos yung pag ano nya mamaya. So pagpalit natin ng carbon brush. So susunod natin itong lagyan ng grasa yung bearing nya. So ito importante rin to kung meron kayong mga ganito. So lagi nyo i-check din kung matagal na hindi nyo nabuksan yan. So kailangan nyo rin yan siyang i-check, kasi itong lalagyanan nito, ito siya. So tanggalin nyo lang yung takip na nasa likod, kasi yung nasa likod na yan, so bali nakasilyado naman yan pag binalik nyo. So yan, wala na siyang grasa. Yan yung isa sa mga dahilan kaya bumibigay
yung bearing natin dahil wala na siyang lubrication. So maglalagay tayo ng grasa dyan. So kung gamit lang kayo ng gamit ng mga ganito nyo, so hindi i-check up yung ganyan, so sayang, medyo mag-hassle pa kayo na bumili ulit ng panibago. Kasi ito pag nasira yung bearing nito, sigurado nito sira agad yung armature nya dahil yun yung pinaka sasayad siya sa kanyang winding. So ito yung sinasabi kong selyado naman niya, kaya hindi lalabas yung grasa nito na pag nilagyan natin yung bearing nya. Kaya okay lang yun, natanggalin nyo na yung kanyang takip. So ayan, ibabalik na natin siya ngayon. So ayun, para maikabit din natin na kaagad yung kanyang carbon brush. So susunod natin ito kasi medyo may napansin ako dito sa gearbox niya. Medyo luma na yung grasa na nakalagay dito. So ang gagawin natin, tanggalin natin lahat yung grasa na yan para palitan na lang natin ng bago yan. Isa sa mga kagandahan din kung naaalagaan nyo to, hindi agad masisira yung gear dito sa gearbox natin. So yun yung kagandahan niya, maalagaan natin yung mga gear dyan na hindi siya masisira. So yan siya. So ayun, ito na siya ngayon na linisan na natin. So papalitan na natin siya ng bagong grasa. So kagandahan niyan pag naaalagaan nyo yung mga ganito nyo, ito yung sinasabi na pwede siyang tumagal talaga. So ngayon ito na siya, ibabalik na natin siya. So bali one time lang natin na i-check up. So yun ang kagandahan pag na-check up nyo yung mga ganito nyo. So idamay nyo na lahat, pati yung paglagay ng grasa sa mga gearbox nyo, so sa mga bearing. So yan, kasi pag tinanggal nyo naman ito, so sigurado pa talagang dadaanan nyo rin to yung mga ganito. Pag may napansin kayo na mga bigla lang na matigas na siya o biglang nag-iba yung tunog niya, so simple lang. Ito yung video na ito is for lang ito, video tutorial na kung meron kayong mga ganito, so pwede nyo yan siya kunan ng idea kung paano nyo may maintain ng matagal yung mga ganito yung klase ng electric handrail. So one time lang din naman ito na minsan nyo lang gagawin, pero pang matagalan na siya nagamit. So bali ngayon maglalagay na tayo ng carbon brush. So kung mapapansin nyo yung carbon brush natin is makita, kasi nga mabihira ito makunan yung mga ganitong klase ng, so bibihira tayo makakita ng mga minsan pag mga bago yan, mayroong mga sample yan na sinasama, pero pag mga ganito, so halos magkapareho naman niya, kaso medyo makapal, malapad lang yun ang konti itong nasa makita na ganito. So magkasing naman yan siya, kapal, kaso yung lapad niya lang ang naging problema. Kaya dito sa una binawasan din to. So kaya ganun din ang gagawin natin, kasi pag pinasok mo yan dito sa lalagyanan niya, hindi talaga yan papasok. So kaya ang ginagawa dyan, binabawasan yan siya. So kung paano siya babawasan, so papakita ko sa inyo kung paano siya binabawasan at para pumasok siya dyan sa loob niyan. So gagamit lang kayo dyan ng liha. So yung mga sandpaper nyo dyan na pang yan ikikis-kis lang natin yung gilid niya. So dito hindi kailangan na tagalan nyo. So bali kunting-kunti lang talaga yung kukunin natin dyan, dahil kunti lang naman yung kulang yan. So may diskarte dyan pag naglagay kayo. So di ba pinasok nyo ng ganun. So pag naggawa kayo nyan, so make sure nyo na aabot siya dun sa ilalim, kasi may iba na to na pagdating sa pinakalikod niya, pinaka huling-huli niya na so bali masikip na, hindi na siya umaabot. Kaya minsan napapansin nyo na malakas yung spark nung nyo dyan ng carbon brush nyo, kasi nung kinayas nyo siya, hindi siya pantay. So dito ipapakita ko sa inyo kung paano nyo malalaman yan. So bali inaayos ko na rin to, so ipapakita ko na rin sa inyo yung diskarte na ginagawa ko kapag sa ganito nagpapalit ako ng carbon brush, lalo na hindi sila magkapareho. So kailangan naninigurado rin ako na aabot talaga kahit maliit na lang yung naiwan na carbon brush, kasi sinusukat ko yan siya dito sa pinakaloob niya. So labas lang natin siya ulit
para makita nyo lang yung diskarte. So kasi minsan pag ginabawasan natin yung carbon brush, so minsan hindi siya pumapantay, kaya nangyayari hindi siya umaabot hanggang sa loob. Feeling lang natin pa bakit lumakas yung ano natin ito, napansin nyo. So abot yan siya, sasagad siya hanggang sa pinaka maliit na lang na dulo ng carbon brush. Yun yung sinasabi ko na kailangan pa nagkayas kayo, paabot talaga siya dyan. Kasi minsan nga yung halimbawa hindi siya umabot hanggang sa likod, yung nangyari doon, bali lalakas yung spark ano natin, ng carbon brush natin. So yun yung mangyayari doon, kaya malayo na siya, hindi na siya umaabot ng maayos. Minsan nawawala-wala na siya. Minsan din pag hindi mo ginawa ito, halimbawa nagpalit ka lang ng carbon brush, so ang feeling mo aabot na siya, yung pala minsan kasi may kumakalang na dumi, kaya yung pinaka likod hindi na talaga siya magbaba kasi kumakalso na siya, so kumakalang. Kaya minsan talagang double check mo siya kung papalitan mo ng carbon brush na aabot ba talaga kahit maliit na lang yung maiwan na carbon brush. Kaya ganun ginagawa natin, binabawasan natin to. So ito kita nyo, no? So nilihan natin ulit yung magkabila ang gilid niya. So ayan, pasok siya doon sa pinaka-lobe cut dito. So ayan. So okay na okay yung, kailangan hindi rin masyadong manipis kasi aalog yung carbon brush nyo. So bali dito may papakita ko sa inyong diskarte kasi naramdaman ko na rin to. So ito ginagawa ko rin to pag may mga ganito. So pag hindi siya mag-lock ng maayos, so sinisiksikan ko yan ng wire para kasi yung dulo niyan doon sa ilalim, so bali maluwag na. So sinisiksikan ko siya para kumapit pa siya ulit. So yun, ganun siya. Pag meron kayong mga ganito, so huwag niyong pabayaan kasi pwede yan siyang ma-disalign. So ayan na, ano na natin siya. So nilalagyan ko lang siya ng wire yan sa loob. So ngayon ready na tayo, babalik na natin to lahat. So bali babalik na natin yung ating carbon brush. So ikakabit na natin yung bago nating carbon brush dyan. So bali ito na siya, na-symbol ko na siya. So ibalik ko na rin yung carbon brush na tinanggal natin. So ngayon cover na lang para matestingan natin siya. So yun, ganun lang siya kasimple. So pag dito kailangan pag may mga umangat kayo diyan, so make sure niyo na nakaipit siya ng maayos kasi minsan baka umano siya, pumalag yan. So baka mayroon tayong hindi na kakaligtaan diyan na hindi na ikabit. So lagi niyo i-check pag may umangat siya na ganyan, no? Sa akin umangat siya ngayon, so parang titingnan ko is ito ata yun nasa carbon brush na yan, so parang bumabangga so sa wire niya. So pit nyo lang na maayos pag mga ganyan. So huwag nyo pabayaan kasi baka mamaya yung wire dyan sa loob maputol siya o mamaya dahil naipit siya. So yun yung mangyari. Ngayon yan na, ready na. So ikakabit na natin yung mga screw nito din para matestingan na natin siya. So ngayon ito na siya. So testingin na natin. So sabi na nga hindi daw siya gumagana. So ngayon sasaksak ko na siya. So ayan na siya. So ayos na ayos. Nasisilip ko yung part ng ating halos wala tayong makita. So, part ng carbon brush na ginawa natin. So ni-reverse natin and i-forward na. So ayan na siya. So gamit na naman ito. So ito is maraming gamit ito, lalo na sa mga alpintero natin dyan, sa mga gumagawa ng bahay. So importante ito. So kaya ang itsura nito is parang gamit na talaga siya. So ayan, sana mayroon kayong natutunan dito sa ginawa natin. At kung meron kayong mga katanungan dyan, so pwede nyo ma-comment dyan. Sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. So ngayon hanggang dito lang ulit. Salamat sa panonood and stay safe and goodbye.